At ang titulo ng ating mensahe sa hapong ito ay ang talinhaga patungkol sa talento. At ito ay makikita sa Mateo chapter 25, verse 14 hanggang verse 30. Alam niyo yung paulit-ulit na paksa o yung continuing theme simula sa chapter 24 hanggang 25 ay ang babala o ang pagpapaalala na binibigay ni Jesus sa kanyang mga disipulo na dapat tayo ay parating o laging handa. Dapat parati kang ready, parati kang prepared. Dapat tayo ay laging handa habang hinihintay natin ang muling pagbalik ng ating Panginoong Jesus. Kung naalala nyo dun sa talinhaga ng fig tree, ilang Sundays ago yan, mga 4 o 5 linggo nang nakakaraan, at hanggang sa susunod na linggo, kung saan ito ay ihahayag ni Pastor EJ, patuloy na ginagawa ni Jesus paulit-ulit na kanyang ipinapaalala sa kanyang mga disipulo na kailangan natin maging handa habang ating sinusunod ang kanyang mga utos. Kaya't napaka-importante nitong tinatawag natin na huling habilin ni Jesus sa kanyang mga disipulo. 2 araw na lang kasi bago siya pahirapan at patayin nitong mga pinunong saserdote at nitong mga eskriba. 2 days before His crucifixion. Kaya paulit-ulit na binabanggit ito ni Jesus sa kanyang diskurso o dun sa kanyang pakikipag-usap sa mga disipulo dun sa bundok ng Olibo. Dahil gusto niyang makasigurado na talagang naintindihan nila yung sinasabi ni Jesus. Tayo kaya, ilang linggo na natin dinaanan itong 24 hanggang dito sa 25. Halos 2 buwan na tayo dito sa chapter 24 and 25. Next week pa natin matatapos yung chapter 25. Ang tanong ko sa inyo, naintindihan nyo na ba yung paulit-ulit na paksa na binabanggit dito? O hanggang ngayon ay hindi pa rin natin naiintindihan? Alam nyo, pag hindi nyo pa rin naiintindihan hanggang ngayon, 2 lang ang ibig sabihin nun. Ang isa, maaari dahil hindi kayo hinirang, hindi nyo talaga maintindihan ang salita ng Diyos. Pangalawa, maaaring parati kayong natutulog habang kami ay nagsasalita dito sa pulpito. Mas mabuti nang piliin nyo yung pangalawa, na kayo ay parating nakakatulog. Dahil mas mahirap ang hindi maging isang hinirang ng Panginoong Diyos. Mga kapatid ko, itong mensahe na ito ay patuloy na binabanggit ni Jesus hanggang sa kanyang pag-alis papunta sa kanyang Ama. At ang sinasabi rito ni Jesus, dapat tayo ay parating handa. You always have to be ready. You have to be prepared. Paano mo malalaman ang isang tao kung siya ay handa sa pagbabalik ng kanyang Panginoon? Paano mo malalaman na yung Kristiyano na yon ay tunay na handa sa pagbabalik ng kanyang Diyos? Alam niyo paano niyo malalaman yan? Tignan niyo ang kanyang buhay. Tignan niyo ang buhay niya. Makikita mo ba na patuloy niya at walang humpay na sinusunod ang utos ng Diyos? Hindi siya lumilihis dito sa kaliwa o sa kanan, kundi patuloy niyang sinasaliksik ang kalooban ng Diyos at sinusunod niya ito. Paano mo sasaliksikin ang kanyang salita? Paano mo sasaliksikin ang kanyang kalooban kung hindi mo inaaral o pinagbubulay-bulayan ang kanyang salita? Kaya sa hapong ito, dito sa talinghaga patungkol sa mga talento, ay uulitin lamang ang paulit-ulit na paksa na kung saan dapat tayo ay maging laging handa. Pero may dagdag pa. Dito rin maipapakita sa atin ang responsibilidad ng bawat mananampalataya ni Kristo Jesus habang siya ay naghihintay sa kanyang tagapagligtas. Kaya tayo ay magsitayo at ating babasahin
yung ating pangunahing talata sa Mateo chapter 25, verses 14 to 30. Babasahin ko ito, verse 14 hanggang 30. Ang sabi rito, ito ay katulad din sa isang lalaking papaalis ng bansa. Tinawag niya ang kanyang mga alipin at ipinagkatiwala sa kanya ang kanyang mga ari-arian. Ibinigay niya sa isang alipin ang 5 talento. Sa isa pang alipin ay 2 talento. At sa isa pang alipin ay 1 talento. Binigyan niya ang bawat isa ayon sa kani-kaniyang kakayanan. Siya ay umalis agad ng bansa. Siya na nakatanggap ng 5 talento ay nangalakal at tumubo ng 5 pang talento. Gayon din ang nakatanggap ng 2 talento. Siya ay tumubo ng 2 pa. Ngunit siya na nakatanggap ng 1 talento ay umalis. Siya ay naghukay sa lupa at itinago ang salapi ng kanyang Panginoon. Pagkatapos ng mahabang panahon, dumating ang Panginoon ng mga aliping iyon at sila ay nagbigay sulit sa kanya. Dumating ang nakatanggap ng 5 talento at nagdala siya ng 5 pang talento. Sinabi niya, Panginoon, pinagkatiwala mo sa akin ang 5 talento. Narito, bukod dito ay tumubo pa ako ng 5. Sinabi ng kanyang Panginoon sa kanya, magaling ang iyong ginawa. Ikaw ay mabuti at tapat na alipin. Naging tapat ka sa kakaunting bagay. Pamamahalain kita sa maraming mga bagay. Pumasok ka sa kagalakan ng iyong Panginoon. Dumating din ang nakatanggap ng 2 talento. Sinabi niya, pinagkatiwala mo sa akin ang 2 talento. Tignan mo, bukod dito ay tumubo pa ako ng 2. Sinabi ng kanyang Panginoon sa kanya, magaling ang iyong ginawa. Ikaw ay mabuti at tapat na alipin. Naging tapat ka sa kakaunting bagay, pamamahalain kita sa maraming bagay. Pumasok ka sa kagalakan ng iyong Panginoon. Dumating din ang nakatanggap ng 1 talento. Sinabi niya, Panginoon, kilala kita na ikaw ay isang malupit na tao. Umaani ka sa hindi mo inihasik at nagtitipon sa hindi mo ikinalat. Dahil sa takot ako ay umalis at itinago ang iyong talento sa lupa. Narito ang para sa iyo. Sumagot ang kanyang Panginoon, ikaw ay masama at tamad na alipin. Nalalaman mo na ako ay umaani sa hindi ko inihasik at nagtitipon sa hindi ko ikinalat. Nararapat sana na inilagay mo ang aking salapi sa mga mamamalit ng salapi at sa aking pagdating ay tatanggapin ko ang aking salapi na may tubo. Kunin nga sa kanya ang talento at ibigay sa kanya na may 10 talento. Ito ay sapagkat ang bawat mayroon ay bibigyan at siya ay tatanggap ng sagana. Ngunit sa kanya na wala, maging ang nasa kanya ay kukunin sa kanya. Ang walang silbing alipin ay itatapon sa kadiliman sa labas. Doon ay may pananangis at pangangalit ng mga ngipin. Manalangin po tayo. Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, muli kami po ay nagpapasalamat sa pagkakataon na ibinigay niyo sa amin, na kami po ay makalapit sa inyo, makapagsamba at mabiyayaan ng inyong salita. Naway ang bawat katotohanan na aming pagbubulay-bulayan sa hapong ito ay amin po sanang maisapuso. Huwag niyo rin po sanang hayaan na kami ay guluhin o gambalain ng kaaway. Salamat Panginoon, dahil alam po namin na kayo ang aming Diyos at hindi niyo kami pababayaan. Naway mabigyan namin sana kayo ng kaluwalhatian dito sa aming paghayag ng inyong salita. Tinataas ko rin po sa inyong aking sarili, ang aking kahinaan, naway kayo po sana ang siyang manguna at mangusap sa lahat sa amin. Salamat pong muli, ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Magsiupo po tayo. 3 punto lamang ang ating pagdadaanan sa hapong ito. Una ay ang pagsubok ng Panginoon, ang tugon ng mga alipin, ang gantimpala at ang paghatol. 3 punto lamang po. Umpisa na natin dun sa pinakauna, ang pagsubok ng Panginoon. Sa Mateo 25, verse 14 to 15, ito ulit ang sinasabi, ito ay katulad din ng isang lalaking papaalis ng bansa.
Tinawag niya ang kanyang mga alipin at ipinagkatiwala sa kanila ang kanyang mga ari-arian. Ibinigay niya sa isang alipin ang 5 talento, sa isa pang alipin ay 2 talento, at sa isa pang alipin ay 1 talento. Binigyan niya ang bawat isa ayon sa kani-kaniyang kakayanan. Siya ay umalis agad ng bansa. Yung talinhaga tungkol sa 10 birhen, no? Doon ipinahihiwatig na tayo dapat ay maghintay ng may pag-asa, that we have to wait expectantly doon sa pagdating ng lalaking ikakasal. Kung naalala nyo pa yung binanggit ni Pastor EJ dito sa talinhagang ito, 2 linggo na ang nakakaraan, ang sabi niya roon, yung langis na nandoon sa ating mga lampara ay siyang kumakatawan sa ating debosyon o yung ating commitment o yung ating pangako na kung saan tayo ay patuloy na maghahanda at susundin ang bawat utos ni Kristo hanggang sa kanyang pagbalik. At doon sa talinhagang yon, kalahati ng mga birhen, itong 5 birhen doon ay yung tinatawag natin na prudent sa wikang Ingles o yung mga marunong mag-isip. Kumuha sila ng langis, no? Pagkuha nila ng lampara, kumuha din sila ng langis, at nung pagdating nung lalaking ikakasal, ay meron silang langis, kaya naisindi nila ang kanilang lampara at sila ay nakapasok doon sa piging. Ngunit, itong 5, tawagin nating hindi marunong mag-isip na mga birhen, wala silang kinuhang langis. Biro mo kumuha ka ng lamp pero hindi ka kumuha ng oil para dun sa lamp. Hindi talaga marunong mag-isip. Kaya nung pagdating nung bridegroom, nung lalaking ikakasal, anong nangyari? Tsaka pa lang sila ginagahol or naghahabol na makabili ng langis. But it was too late. Kaya anong nangyari? Pinagsarahan sila ng pinto. Hindi sila nakapasok doon sa piging. At kung yan ay titingnan natin sa konteksto natin sa panahon natin ngayon, itong hindi marunong mag-isip ng mga birhen ay pwede natin ihalin tulad sa mga nagkukunwaring mga Kristiyano sa panahon natin ngayon. Na kung saan, kung titignan mo sila, meron silang anyo na pagiging Kristiyano, pero walang sustansya. Kaanyuan lamang meron, pero walang substance. Bakit? Nasa loob sila ng church eh. Sila yung tinatawag natin na damo na nasa kalagitnaan ng mga trigo. Tunog Kristiyano sila. Bakit? Hindi lang dahil sila ay nasa loob ng iglesia, kundi dahil sila ay nakakapag-quote ng mga Bible verses, na memorize pa nga nila, na isa sa ulo nila. Pero alam nyo, in reality, kung titignan ninyo ang kanilang mga buhay, kung titignan ninyong maigi ang kanilang buhay, malayo doon sa sinasabi nila ang kanilang pamumuhay. Hindi mo makikita na sila ay Kristiyano. Alam niyo kung bakit? Dahil patuloy silang namumuhay sa kasalanan. They continue to live in sin. Kaya malabong sabihin mo na ikaw ay Kristiyano, pero patuloy ka doon sa paggawa ng kasalanan o namumuhay sa iyong kasalanan. Kaya kung itong talinhaga tungkol sa 10 birhen, ang ipinahihiwatig dito ay yung may paghintay na may pag-asa o yung may waiting expectantly. Yung talinhaga natin dito sa hapong ito ay ipapakita naman sa atin kung ano ang dapat gawin habang tayo ay naghihintay. Kailangan din meron tayong tinatawag na habitual preparation. Kumbaga, iisipin mong parate na ito na ang araw na pagdating ng aking Panginoon. Dahil kung meron kang ganong klaseng pag-iisip, parati kang handa. Kung alam mo ikaw ay nasa digmaan o ikaw ay nasa giyera, parati kang handa. At yan ang ipapakita sa atin dito sa talinhagang ito. Na kung saan ay makikita natin na may mga alipin na patuloy na gagawin ang utos ng kanyang Panginoon at meron ding isang alipin na walang ginawa.
As in, walang ginawa. Dito sa talinhagang ito, ang Panginoon ay si Hesukristo, na siyang nagmamay-ari ng lahat-lahat ng bagay, pati tayong mga tao. Lahat ng alipin siya ang nagmamay-ari. Ang mga alipin naman dito ay nagre-representa dun sa mga Kristiyano. Alam nyo, ang mga alipin, pwede silang nabili o ipinanganak mismo dun sa tahanan ng kanyang amo. At alam nyo, ano ang dapat na ine-expect sa isang alipin? Sundin ang bawat utos ng kanyang amo. At hindi lang basta sumunod. Kailangan yung paggawa niya dun sa trabaho na ibinigay sa kanya ng kanyang amo, dapat ito ay gawin niya ng may pagtiyaga at ng may kagalingan. Dapat may excellence, hindi pwedeng basta-basta lamang. Kaya nung itong Panginoon ay pumunta sa ibang bansa, pero bago siya umalis, tinawag niya yung kanyang mga alipin. Sabi niya, halik kayo rito. At anong ginawa niya? Ipinagkatiwala niya ng talento ang bawat alipin, base sa kanilang kakayanan. Na bago natin pagpatuloy yan, isang madalas na maling pag-iintindi dito sa salitang talento, ang iniisip natin ay yung talento natin, yung talent natin, yung giftedness, yung ating natural na abilities and capabilities. Katulad na lang sabihin mo na ikaw ay isang gifted pianist, o you are a natural-born salesperson, or you are born with a golden voice, something like that. Talento yan. Giftedness yan. Hindi yan ang ibig sabihin ng ating Panginoong Hesus dito sa talinhagang ito. Ang talento dito ay kung titignan natin ay isang klase ng pagsukat ng bigat. It is a measure of weight. Not even a specific coin. Hindi ito isang klase ng, ano ba yung coin sa Tagalog? Barya, no? Hindi ito isang denarius o isang shekel o isang drachma. Ang talento ay isang klase ng sukat ng bigat. No? It is a measure of weight. At ayon sa mga Bible scholars, ang binabanggit daw na isang talento dito, ito raw ay equivalent sa 6,000 denarii. No, malamang daw ang pinag-uusapan dito ay isang talento ng pilak, no, a talent of silver. At ang equivalent ng isang talento ng pilak ay 6,000 denarii. Kung naalala nyo, yung isang denarius ay ano yun? Sa mga pinag-aralan natin in the past, sa Mateo, naalala nyo pa ba yun? Ang isang denarius ay bayad saan? Yes, no? Yung sahod, no? Para sa isang common worker, para sa isang araw, no? A day's wage of a common worker. Kaya kung iisipin mo, pag 6,000 denarii, ilang araw na trabaho yan? Kung 1 denarii is equivalent to 1 day's work. Ilang araw yan? 6,000 araw ng pagtatrabaho. Kung i-convert mo yan sa taon, ilang taon yan? 17 years. 17 taon na walang humpay na pagtatrabaho. Napakalaking halaga niyan. Walang day off yan, ha? 17 years na walang humpay na pagtatrabaho. Napakalaking halaga niyan para sa isang alipin. Paano pa yung binigyan ng 5? Paano pa yung binigyan ng 2? Doon pa lang sa isa, napakalaking halaga na. Kaya dito makikita natin kung gaano ka kalaki, kung gaano ka valuable itong ipinagkatiwala ng Panginoon doon sa kanyang mga alipin. Hindi barya-barya lamang. Napakalaki ng halaga. Ngayon, hindi po dito sa talinhagang ito, hindi pinapakita rito yung pagkawalang kakayanan nitong mga alipin para bayaran yung mga ipinagkatiwala sa kanila. Hindi yan ang pinapakita rito. Ang ipinapakita rito
ay ang willingness, no? Yung kusang loob nitong Panginoon na ito na ipagkatiwala ang napakalaking halaga dito sa kanyang mga alipin. Iyon ang punto doon. Kaya kung titingnan natin ulit ang verse 15, alam niyo itong halaga, itong dami ng talento na ibinigay ng Panginoon sa kanyang mga alipin ay base sa kanilang abilidad. Yung isa binigyan ng ilan? 5. Yung isa ilan? 2. At yung isa ay 1 lang. Alam nyo, uulitin ko, hindi ito binabase sa laki o liit ng tinanggap nung alipin. Hindi yan ang dapat nating pagtuunan ng pansin. Though hindi nga natin pwedeng ipagkaila na mayroon talagang ibang nakakatanggap ng mas marami, mayroong ibang nakakatanggap ng mas kakaunti. Pero ang gustong ipakita sa atin ng ating Panginoong Hesus dito ay yung commitment o yung debosyon, no? O yung pagnanais nitong alipin na ito na talagang pangalagaan kung ano man ang ipinagkatiwala sa kanya ng kanyang amo o ng kanyang Panginoon. At kung ito ay dadalhin natin sa ating pang-araw-araw na buhay, sa ating panahon ngayon, alam nyo, ang pinapakita rito, tayong mga nasa loob ng tahanan ng Diyos, tayong mga nagsasabi na tayo ay mga Kristiyano. Alam nyo, ang bawat isa sa atin ay ipinagkatiwala ng ating Panginoong Diyos ng kanyang katotohanan. Maari ang iba sa atin ay marami ang responsibilidad, ang iba ay kakaunti. Pero hindi yan ang importante. Ang importante ay ito. Ikaw ba ay tapat sa pagsunod doon sa iniutos sa iyo ng iyong Panginoon? Ano ba itong ipinagkatiwala ng ating Panginoong Diyos sa atin? Kung titingnan natin sa unang Timoteo, chapter 6, verse 20, ang sabi riyan, O Timoteo, ingatan mo ang mga ipinagkakatiwala sa iyo. Iwasan mo ang mga usapang mapaglapastanganan at mga usapang walang kabuluhan at mga pagtatalo na pagkakamali ang tawaging karunungan. Ano sabi diyan? Ingatan mo ang mga ipinagkakatiwala sa iyo. Sa pangalawang Timoteo naman, chapter 1, verse 14. Ang sabi riyan, ingatan mo ang mabuting bagay na inilagak ko sa iyo. Bantayan mo ito sa pamamagitan ng banal na espiritu na nananahan sa atin. Itong bagay na ipinagkatiwala kay Timoteo na binabanggit ni Pablo ay yung tinatawag natin sa wikang Ingles na the Great Depositum. Na kung saan, kung ito ay titingnan natin sa wikang Greko, ang ibig sabihin nito ay a deposit, a trust, or thing consigned to one's faithful keeping, use of the correct knowledge and pure doctrine of the gospel, to be held firmly and faithfully, and to be conscientiously delivered unto others. Itong isang ipinagkatiwala sa atin. Sa tingin ko, alam nyo na kung ano yun, kundi ang salita ng Diyos, di ba? Ano ang dapat daw nating gawin dito? Ito ay dapat ating panghawakan ng mahigpit. At ano pa? Dapat ito ay ating ipalaganap ng may pag-iingat. Bakit conscientiously? Bakit cautiously? Bakit carefully? Bakit may pag-iingat? Dahil ang iba, ginagamit ang salita ng Diyos para sa sariling kapakanan. Hindi dapat ganun. Ang paghawak sa salita ng Diyos ng may pag-iingat, ang inihahayag lang niya parati ay kung ano ang tamang sinasaloob or kalooban ng Diyos na binabanggit ayon dito sa kanyang salita. Ito yung ipinagkatiwala sa atin. Yan yung tinatawag natin na the Great Depositum. Nandyan yung lahat ng kautusan, ng pangako, at yung kapangyarihan na kasama dito. Lahat yan ay ipinagkatiwala sa atin. At kung yan ay ipinagkatiwala sa iyo, ano ang dapat na ginagawa mo dyan? Nilalagay mo lang sa iyong bookshelf? At hayaan na lang dyan na maborn again ng mga ipis at daga at butiki?
Hindi dapat ganun, di ba? I-remind ko ulit sa inyo, ang focus natin dito ay hindi kung gaano kalaki o kaliit ang ipinagkatiwala sa atin. Ang tinitingnan natin dito ay kung gaano ka ka-committed. No, gaano ang iyong debosyon, no, sa pagsunod at sa pagtupad ng kautusan ng Diyos at kung paano mo ito ipinapalaganap. Tingnan natin ngayon kung ano ang naging tugon nitong alipin. Ang tugon ng alipin, kung titignan natin sa Mateo chapter 25, 16-18, ang sabi riyan, siya na nakatanggap ng 5 talento ay nangalakal at tumubo ng 5 pang talento. Gayon din ang nakatanggap ng 2 talento. Siya ay tumubo ng 2 pa. Ngunit siya na nakatanggap ng 1 talento ay umalis. Siya ay naghukay sa lupa at itinago ang salapi ng kanyang Panginoon. Alam niyo yung unang 2 alipin, no, yung nakatanggap ng 5 at 2 talento. Ang ipinakita nila ay ang kanilang pagtiyatiyaga at yung kanilang pagiging tapat doon sa bagay o doon sa utos na ibinigay sa kanila. Dahil ito ay kanilang sinunod ng maigi. Alam niyo doon sa wikang, sa English translation ng verse 16, may binanggit doon yung salitang immediately. No, pagkatapos na ihayag o ibigay ng Panginoon yung utos, agad-agad. Ang ginawa nitong 2 alipin na to, itong 2 tapat na alipin ay kanilang ginamit o ininegosyo kaagad o ipinangalakal kaagad yung perang ipinagkatiwala sa kanila. Hindi sila nagsayang ng oras, hindi sila nagpapetek-petek o nagpatumpik-tumpik. Kaagad-agad, sinunod nila ang utos ng kanilang Panginoon. Ipinangalakal nila kaagad yung kung anuman ang ipinagkatiwala sa kanila. At ano ang nangyari? Itong binigyan ng 5 talento, nagbunga ito ng ilan pang talento? 5. Nagdoble. Yung binigyan ng 2 talento, ganun din, di ba? Nagdoble rin. Kumita siya ng 2 talento. Sigurado ako, hindi sila nag-invest doon sa tinatawag natin na pyramiding. Alam niyo yung pyramiding? No? Maraming sa atin ang nabibiktima sa ganyan kung hindi ka maging maingat. Pero ang ginawa nitong mga alipin na ito, dahil ayaw nilang masira ang pangalan ng kanilang amo, yung kanilang pagninegosyo, yung kanilang pangangalakal ay ginawa nila ng buong katapatan, hindi dinaan sa pandaraya. Yan ang isang tapat na alipin. Yan ang isang alipin na matalino, na alam niya yung importansya nung ipinagkatiwala sa kanya at kung ano ang dapat niyang gawin. Kahit hindi pa niya nakikitang dumarating ang kanyang amo. Kahit hindi pa siya sigurado kung anong araw siya babalik. Itong isa pang alipin na binigyan ng 1 talento, ano kaya ang kanyang ginawa? Anong ginawa niya? Naghukay siya sa lupa. Tapos anong ginawa niya? Ibinaon niya yung talento na ibinigay sa kanya ng kanyang Panginoon at doon niya itinago. Ano ang maitatawag natin sa alipin na ito? Siya ay tamad. Tamad na alipin. Biro mo, 1 talento na lang nga ang binigay sa kanya. Kumbaga yung responsibilidad na binigay sa kanya ay kakaunti na lang dahil sa kanyang katamaran, hindi niya ito ipinangalakal. Bagkus, ibinaon na lang niya sa lupa. So what can you expect from a lazy slave who does nothing? Di wala rin, di ba? Anong maasahan mo sa isang alipin na walang ginagawa? Di wala rin. Alam nyo, dito pinakita sa atin ang 3 klase ng alipin. Yung tugon, 2 tugon lang. 2 klase lang ang tugon. Pero yung alipin, 3 klase. Pakita ko sa inyo ito. Yung una na nakatanggap ng 5 talento ay dito pinapakita na yung klase ng Kristiyano na kung saan siya ay tumanggap ng mas maraming responsibilidad. No?
Maaari sa kanyang iglesia o kung saan man siya dalhin ng kanyang Panginoon. No? These are the kind of Christians who are given more responsibilities in the propagation of God's kingdom. At ano ang ine-expect ng Diyos sa kanya? Ang ine-expect din naman, ang inaasahan din naman ng Diyos ay magkaroon din siya ng produce. Kung pwede ngang madoble katulad nung nangyari dito sa alipin na ito. Pero uulitin ko, ang pinagtutuunan ng pansin dito ay hindi yung bunga, kundi yung commitment, yung kanyang devotion, yung kanyang devotion. Hindi tinitingnan ng Diyos ang bunga. Alam ninyo, may mga pagkakataon na darating sa buhay natin, lalo na tayong mga involved sa ministries. May mga pagkakataon na darating sa atin na sasabihin natin, bakit parang hindi pinagpapala ng Diyos itong ministeryo na hinahawakan ko? Bakit parang napakalayo ng Diyos sa akin? At parang ayaw na niyang ituloy ko ang ginagawa kong ito. Tandaan ninyo, hindi responsibilidad natin ang mamunga. Pag ikaw ay puno, responsibilidad mo ba ang mamunga? Hindi. Kahit yung mga puno, may mga punong hindi namumunga, may mga punong namumunga. Kaninong responsibilidad yun? Sa Diyos yan. Pag sinabi ng Diyos sa punong yan na hindi mamunga, hindi talaga mamumunga yan. Kaya hindi natin dapat tignan o pagtuunan ng pansin yung bunga na yan. Tignan ninyo sa Isaiah chapter 49 verse 4. Sa pagdadalamhati din ni Isaiah, sabi niya, "Ngunit aking sinabi, ako'y gumawang walang kabuluhan. Aking ginugol ang aking lakas sa wala. At sa walang kabuluhan, gayon may tunay na ang kahatulan sa akin ay nasa Panginoon. At ang kagantihan sa akin ay nasa aking Diyos." Minsan iniisip natin parang ano ba itong ginagawa ko? Parang baliwala lang. Parang everything seems to be in vain or vanity. Dahil wala kang nakikitang prutas. Folks, hindi mo kailangan alalahanin ang prutas. You don't need to worry about fruits. You don't need to worry about numbers. Ang importante lang ay ang iyong commitment, ang iyong pangako sa Diyos na ikaw ay magiging handa parati, na susundin mo ang kanyang utos, na pangangalagaan mo ang ipinagkatiwala niya sa iyo. At hayaan mo na ang Diyos na siyang magbigay ng resulta, na siyang magbigay ng bunga. Ang utos sa atin ng Diyos ay ipangaral ang kanyang salita in season and out of season. Hindi na tayo ang mag-aalala kung yung tao man na hinayagan natin ng salita ng Diyos ay tumanggap o hindi. Maligtas man siya o hindi, hindi na natin problema yun. Ang trabaho lang natin ay mangaral. Ang Diyos ang magliligtas. Yun ang trabaho niya. Disappointments and frustrations. Yan ay isang garantiya na lahat ng mga naglilingkod sa Panginoon ay pagdadaanan niya ito. At madalas sa kanyang buhay ay makikita niya na parang hindi ako ginagabayan ng Diyos o hindi ako pinagpapala ng Diyos. Pero kapatid ko, tandaan niyo ito. There will be a time of reaping. Magkakaroon ng araw ng pag-aani. Maaring hindi dito, pero pagdating natin doon, nandun ang pag-aani ng gantimpala. As long as ginagawa mo ang lahat ng bagay na ito ayon sa sinasabi ng Panginoong Hesus. Kaya nga sinabi ni Pablo sa Galatia chapter 6, verse 9, "Ngunit kung tayo ay gumagawa ng mabuti, hindi tayo dapat na panghinaan ng loob. Ito ay sapagkat tayo ay aani kung hindi tayo manlulupaypay sa pagdating ng takdang panahon." Huwag tayong magsawa na gumawa ng mabuti. Patuloy nating gawin kung anuman ang ipinagkatiwala sa atin ng ating Panginoong Diyos. Huwag tayo panghinaan ng loob dahil ang sabi dito ni Pablo, aani tayo. Darating yung takdang araw na aani tayo. Pero may kondisyon.
Yan ay kung ikaw ay hindi manlupaypay. Ano ba yung manlupaypay? Hindi naman pamaypay yun, no? O parang hindi ka mapaghinaan ng loob, di ba? Mapanghinaan ng loob. O di kaya ikaw ay umatras doon sa laban. Alam nyo, dito sa pangunahing talata natin, madalas nagkakaroon sila ng maling pag-iintindi. Ang iniisip nila parati, ito, ang ipinapakita dito sa talinhagang ito, salvation based on works. Yun ang kanilang iniisip, pero maling-mali. Dahil ang punto na pinapakita rito ni Jesus ay hindi tungkol sa bunga o doon sa manifestation, kundi ang nilalaman ng puso. Yun ang focus, yun ang tinuturo ng ating Panginoong Jesus. Hindi siya nakafocus doon sa kung na-doble mo ba o na-triple mo ang ipinagkatiwala ko sa iyo. Hindi. Ang tinitignan niya parati ay kung ikaw ay naging tapat doon sa ipinagkatiwala niya sa iyo. Hindi tayo pwedeng maging lukewarm o yung nagtatamad-tamaran. Hindi pwede. Alam niyo, naalala ko nung may nagsabi sa akin na pag ikaw ay nagsimulang lumakad, nakasama si Kristo Jesus, ibig sabihin nung simula kang naging Kristiyano, nag-umpisa na ang digmaan sa iyong buhay. No, yung battle sa buhay mo ay nagsimula na. Tandaan ninyo, ang buhay Kristiyano, no, ay isang buhay na masasabi nating, hindi ko naman sinasabi na puro hinagpis at kalungkutan, no? Meron ding kagalakan. Pero tandaan nyo na tayo ay nasa isang digmaan. Hindi tayo pwedeng maging unprepared or maging unaware. Kailangan parati kang aware sa mga paligid mo at kung ano ang nangyayari. Dapat alam mo na ikaw ay parating inaatake ng iyong kaaway. Kaya hindi ka pwedeng papetek-petek o patumpik-tumpik. At ang gagawin ng kaaway, alam nyo ano? I-distract kayo. I-distract niya kayo na kung saan ay sasabihin niya, walang giyera, walang digmaan. Everything is peaceful. Everything is okay. At ito pa yung kadalasan na binabanggit ng kaaway. Sa wikang Ingles, ang sasabihin niya parati, you can have fun while being a Christian. Pwede kang maging, ano ba yung fun sa Tagalog? O pwede kang parating may kasiyahan, no? Habang ikaw ay lumalakad sa iyong pagiging Kristiyano. Ano bang ibig sabihin diyan? Ang sinasabi rito, may narinig kasi ako isang beses na may nagbanggit. Ang sabi niya, pwede akong mag-belly dancing or pole dancing, basta't ito ay gagawin ko para sa Panginoon. And she even said na, I can be sexy for the Lord. Bawat bagay na dinugtungan ng for the Lord, parang binigyan mo ng lisensya na pwede mong gawin. Oo, alam ko, maaring magsasabi, yung iba sa inyo, i-contest yung binanggit ko na, anong masama sa belly dancing? Kahit pinapakita ko yung aking malaking tiyan, anong masama doon? Anong masama doon sa pole dancing? Or anong masama kung ako ay nagpa-practice ng ganun at ng ganun, na kung saan I'm having fun. May masama ba roon? Hindi po yung ang pinupunto ko. Hindi ko pinupunto na kasalanan ang belly dancing o ang pole dancing. Ito ang aking punto. Ang gustong gawin ng kaaway ay tanggalin ang iyong focus doon sa laban. At dalhin ka niya o i-distract ka niya dito sa mga gawain ng kamunduhan. Yan ang gagawin ng kaaway. Ipapakita niya sa iyo, you can have fun while being a Christian. Mawawala ang iyong focus doon sa laban. At pag ikaw ay nawala ang focus sa laban, pag na-distract ka na doon sa digmaan, anong mangyayari? Hindi ka na magiging handa. Madali ka nang tirahin ng kaaway. Some of you might even say na, okay lang mag-Dota o maglaro ng video games as long as I'm doing it for the Lord.
Yung may mga ganung dugtong na eh. Pero alam nyo, again, hindi ko sinasabi na kasalanan yung video games o kasalanan yung Dota. But what I'm saying here is, ang ginagawa ng kaaway, na imbes na ikaw ay patuloy doon sa iyong gawain, na saliksikin ang salita, tulungan ang ministeryo, anong nangyayari? Ang oras mo ngayon ay napupunta na rito. Bakit? Meron kasing mga tao na nagsasabi, you can have fun. Or it is more fun being a Christian. But indeed, it is true na masarap naman talaga maging Kristiyano kung alam mo ang katotohanan. Dahil kahit ikaw ay nasa kalagitnaan ng pagsubok o ng paghihirap, meron ka pa ring kagalakan. Itong alipin na may 2 talento, ano ang pinapakita dito? Itong alipin na 2 talento ay ipinapakita yung mga Kristiyano na binigyan ng mas kakaunting responsibilidad. Yung 5 talento, mas malalaki ang responsibilidad. Yung binigyan ng 2 talento na alipin, mas maliliit. Pero hindi ibig sabihin na hindi ito importante. Dahil kung wala rin sila, hindi rin mabubuo magiging maayos ang tahanan ng Diyos. Hindi ko binabanggit ito para maliitin ang mga binigyan ng kakaunting responsibilidad. Uulitin ko, ang focus dito ay hindi kung gaano karami o kakaunti ang ibinigay o ang ipinagkatiwala sa iyo. Ang pinupunto dito ng Diyos ay kung ikaw ba ay naging tapat doon sa ipinagkatiwala sa inyo. At ano ang nangyari dito sa alipin na binigyan ng 2 talento? Dahil siya ay tapat, dahil siya ay masipag, anong nangyari? Nagbunga o nanganak pa ng 2 talento, no? O kumita pa ng 2 talento yung pinagkatiwala sa kanya. Hindi ito dahil sa siya ay magaling, kundi ito ay dahil sa kanyang pagiging tapat at pagiging committed doon sa ipinagkatiwala sa kanya ng kanyang Panginoon hanggang sa kanyang pagbabalik. Tignan na natin ngayon itong tamad na alipin, no? Itong pangatlong klaseng alipin. Ito yung binigyan ng iisang talento. Na imbis na kanyang ipinangalakal, anong ginawa niya? Ito ay kanyang inilibing sa lupa. Kung tatanungin niyo ang isang negosyante, kapag ang pera ay inilagay mo lang sa kaha de hierro, pinabayaan mo lang doon, sasabihin niya yung tao na yon ay walang business sense. Bakit? Sayang yung interest eh. Di ba? Imbis na ilagay mo dun sa iyong kaha de hierro o ilibing mo dun sa bakuran ninyo, ilagay mo na lang sa bangko at kikita pa ito ng interest. Ngayon, kung titingnan natin, sasabihin natin, wala namang masama dun sa ginawa nitong tamad na alipin. Hindi naman niya ginamit yung pera sa maling gamit. Hindi niya ito ginastos na lang ng basta-basta. Ang ginawa pa nga niya, itinago niya. So anong masama doon? I-share ko lang sa inyo itong isang quotation ni Lord Francis Bacon. Sa wikang Ingles nga lang. No? Ang sabi rito, money is like manure, of very little use except it be spread. Ang pera daw, hindi ko na tatagalogin. No? Pero yung sinasabi rito, ang pera o ang mga ari-arian dito sa mundo, kapag hindi mo ginamit ito, walang kwenta yan. Kapag inilagak mo lang dyan at hindi mo ginamit, walang usefulness yan, walang kwenta. Actually, hindi lang nga ito useless eh. Kung titignan ninyo ang Biblia, ang sabi pa ng Biblia, ito ay isang klase ng evil. It is a kind of evil. If you look at dito sa Ang Mangangaral, chapter 6, verse 1 and 2, ang sabi riyan, may kasamaan na nakita ako sa ilalim ng araw at mabigat sa mga tao. Ang tao na binibigyan ng Diyos ng mga kayamanan, pag-aari at karangalan, na anupat walang kulang sa kanyang kaluluwa sa lahat niyang ninanasa. Gayon may hindi binibigyan siya ng Diyos ng kapangyarihan na kumain niyaon, kundi iba ang kumakain niyaon.
ito'y walang kabuluhan at masamang sakit. Isa pang verse sa Santiago chapter 5 verse 3. Ang inyong ginto at ang inyong pilak ay kinakalawang na, at ang mga kalawang na ito ay siyang magiging patotoo laban sa inyo. At gaya ng apoy na lalamunin ang inyong laman, kayo'y nagtipon ng inyong mga kayamanan sa mga huling araw. Ito ay isang klase ng kasamaan. Kapag ang bagay o ang salapi o kung kahit anumang ari-arian na ibinigay sa iyo ng Diyos at hindi mo ito ginamit, binaon mo lang sa lupa, ito ay isang klase ng kasamaan. Pero tandaan ninyo, ang issue dito sa tamad o hindi tapat na alipin ay hindi dahil sa siya ay may ginawang kasalanan o may ginawang kamalian pala. Hindi yan ang issue sa kanya. Alam nyo anong issue sa kanya? Ang issue sa kanya ay wala kasi siyang ginawa. Hindi issue na may mali siyang ginawa doon sa ipinagkatiwala sa kanya. Ang issue sa kanya ay ano? Wala siyang ginawa. Tingnan natin ang ating pangatlong punto. Ang gantimpala at ang paghatol. Ang sabi rito sa verse 19 to 23. Pagkatapos ng mahabang panahon, dumating ang Panginoon ng mga aliping iyon at sila ay nagbigay sulit sa Kanya. Dumating ang nakatanggap ng 5 talento at nagdala siya ng 5 pang talento. Sinabi niya, Panginoon, pinagkatiwala mo sa akin ng 5 talento, narito. Bukod dito ay tumubo pa ako ng 5. Sinabi ng kanyang Panginoon sa kanya, magaling ang iyong ginawa. Ikaw ay mabuti at tapat na alipin, naging tapat ka sa kakaunting bagay, pamamahalain kita sa maraming bagay. Pumasok ka sa kagalakan ng iyong Panginoon. Alam niyo, magkakaroon ng araw na tinatawag natin sa wikang Ingles yung Day of Reckoning. Na kung saan, sa pagbabalik ng Panginoon, ang gagawin niya, bawat isa sa atin, He will be making us accountable. No? Kumbaga parang magkakaroon ng accountability meeting, no, with our Lord and Savior Jesus Christ. Pero alam nyo, sa pagkakataon na yon, hindi lang niya titignan kung ano yung mga naging aksyon o yung mga ginawa mo habang siya ay wala pa. Ang titignan niya rin dito ay kung ano ang hindi mo ginawa habang siya ay iyong hinihintay. Hindi lang kung ano yung iyong ginawa, kundi kung ano rin ang hindi mo ginawa. Alam niyo, itong dalawang tapat na alipin na binigyan ng 5 at 2 talento, sila ay binigyan ng gantimpala. Una, hindi dahil sa nagdoble yung kinita ng talento. Hindi kundi ito ay dahil sila ay naging tapat sa kanilang tungkulin. Dahil naging tapat sila doon sa bagay o doon sa talento na ipinagkatiwala sa kanila ng Panginoon. At dahil doon sa katapatan na yon, dahil doon sa faithfulness na yon, nagbunga, nagdoble. Uulitin ko, hindi sila binigyan ng gantimpala dahil nagdoble yung kanilang talento, kundi dahil sa kanilang katapatan. Kung titingnan ninyo ang Mateo chapter 25 verse 21 at saka yung verse 23, ang sabi riyan, sinabi ng kanyang Panginoon sa kanya, magaling ang iyong ginawa, ikaw ay mabuti at tapat na alipin, naging tapat ka sa kakaunting bagay. Yun ang sabi ng Panginoong Jesus. Yun ang sabi ng Panginoon nila. Naging tapat ka sa kakaunting bagay. Hindi sinabi ng Panginoon na dahil nagdoble ang iyong bunga. Hindi yun ang sinabi ng Panginoon. Anong sinabi niya? Dahil ikaw ay naging tapat. Hindi dahil nagdoble, kundi dahil sa ikaw ay naging tapat. Hindi ito dahil sa kanilang bunga, kundi dahil sa kanilang commitment, doon sa kanilang debosyon, sa kanilang pangako, doon sa ipinagkatiwala sa kanila ng Panginoon. Kung ikaw ay isang matalino at tapat na alipin,
Sasayangin mo ba ang iyong oras sa mga bagay na hindi karapat-dapat? Kung ikaw ay isang tunay at tapat na alipin, di ba ang mas gugustuhin mo ay bigyan ng panahon ang mga bagay na ipinagkatiwala sa iyo ng Panginoong Diyos? At na ikaw ay maging tapat doon at umasa na ito ay palalaguin ng Diyos. Pero kahit hindi niya palaguin yan, hindi pa rin tayo dapat mawalan ng pag-asa. Dapat ay patuloy pa rin tayong sumusunod sa kanyang mga utos. At ang isa pang susi dito sa ating debosyon sa ating Panginoon ay nakasaad dito sa verse 20. Na kung saan ang nakalagay diyan, Panginoon, na kung saan ang sinabi nung alipin, nung tapat na alipin, Panginoon, ipinagkatiwala mo sa akin ang 5 talento. Narito, bukod dito ay tumubo pa ako ng 5. Ako ay naniniwala, isa sa importanteng susi para ikaw ay maging tapat sa Panginoon, dapat matanto mo na ang bagay na ipinagkatiwala sa iyo ay hindi sa iyo. Hindi ito sa iyo. Kaya sinabi nung tapat na alipin, Panginoon, itong ipinagkatiwala mo sa akin. Alam niya na ipinagkatiwala lang ito sa Kanya. Hindi ito sa Kanya. Kapag tayo ay may ganong klaseng pag-iisip, sigurado yan. Parati tayong aasa sa ating Panginoon at susundin natin ang Kanyang bawat utos. At ako ay tunay na naniniwala sa pagbabalik ng ating Panginoong Hesus. Doon sa tinatawag natin Day of Reckoning, tayong mga makikita niya na naging tapat at naging matalino at naging tapat doon sa mga ipinagkatiwala niya sa atin. Alam niyo, ang pangako niya sa atin ay ano? Ano ang pangako niya? You will be put in charge of many things. Sa wikang Ingles, yun ang pangako niya. No, mas marami pa siyang ipagkakatiwala sa iyo. Hindi lang yun. And there's more. May bonus pa. Pero mamaya ko ihahayag sa inyo yan. Tingnan muna natin kung ano ang naging justification o ano yung naging tugon nitong tamad na alipin at yung hatol na ibinigay sa kanya. Sa verse 24 and 25, ang sabi riyan, dumating din ang nakatanggap ng isang talento. Sinabi niya, Panginoon, kilala kita na ikaw ay isang malupit na tao. Umaani ka sa hindi mo inihasik at nagtitipon sa hindi mo ikinalat. Dahil sa takot ako ay umalis at itinago ang iyong talento sa lupa. Narito ang para sa iyo. Nakita ninyo ang tugon nitong tamad at masamang alipin. Pinipilit niyang i-justify itong kanyang pagiging tamad, itong kanyang wala siyang ginawa. At paano niya ito i-justify? Ipinapakita niya or ipinipicture niya ang kanyang Panginoon na isang masamang Panginoon. Di ba? Sinasabi niya na, Panginoon, kilala kita na ikaw ay isang malupit na tao. In order to justify his inaction, ang ipinapakita niya, yung amo niya ay malupit. Sinabi niya na ikaw ay umaani ng hindi mo inihahasik, nagtitipon ng hindi mo ikinakalat. Yun ang ipinapakita niya para lang ma-justify yung kanyang katamaran. At alam nyo, siyempre, pag sinasabing mo malupit siyang tao, anong magiging reaction niya, reaction nitong tamad na alipin? Di siyempre takot. Kaya yun ang naging dahilan niya eh. Kaya sabi niya sa verse 25, dahil sa takot, ako ay umalis at itinago ang iyong talento sa lupa. Siyempre, malupit siya. E di naturalmente, matatakot siya. Alam niyo, yung salitang takot sa wikang Ingles, na kung saan ay fear, ang ibig sabihin talaga dito ay matindi or masidhing takot. As in yung takot na nangangatog ka. Pero hindi ito yung takot na nanggagaling sa isang tapat at matalinong alipin. Sa wikang Ingles, ang tawag natin diyan ay reverence. Di ba? It is a kind of fear that emanates from his sincere love and deep
respect. Yun ang klase ng takot ang meron ang isang tapat at matalinong alipin. Pero alam nyo, kahit na sabihin na natin na nangangatog sa takot itong tamad na alipin na ito, abay, nakapagyabang pa siya sa kanyang Panginoon. Nung kinuha niya yung nakabaon sa lupa at ipinakita niya sa kanyang amo, sabi niya, "Oh, boss, tingnan mo, oh. Ito yung pinatago mo sa akin, nandito, buong buo pa. Walang sobra, walang kulang. Buong buo." Parang sinasabi pa niya dun sa amo niya, dapat pa nga, magpasalamat ka sa akin eh. Kasi hindi ko ito ginastos sa kung saan-saan lang. Andyan pa, oh, buong buo. Walang sobra, walang kulang. Pero ganun talaga ang pag-iisip ng isang tamad na tao. Para lang makalusot doon sa kanyang sitwasyon, sa lahat ng kanyang kakayanan, gagawa siya ng dahilan para lang siya ay makalusot. Tingnan niyo sa Kawikaan chapter 26, verse 16. Ano ang sabi diyan? Ang tamad ay lalong pantas sa ganang kanyang sarili kaysa 7 tao na makapagbibigay katwiran. No? Mas iisipin pa niya na siya ang tama kaysa sa 7 more sensible na tao na kung saan ay nakakapagbigay ng tamang katuwiran. Pero ang isang tamad na tao, pipilitin pa rin niya ang kanyang maling katuwiran. Kaya magaling sila magpalusot eh. Sana hindi tayo itong tamad na alipin. Verse 26 and 27 ng chapter 25. Ang sabi rito, sumagot ang kanyang Panginoon, ikaw ay masama at tamad na alipin. Ito ngayon yung naging tugon ng Panginoon. Nalalaman mo na ako ay umaani sa hindi ko inihasik at nagtitipon sa hindi ko ikinalat. Nararapat sana na inilagay mo ang aking salapi sa mga mamamalit ng salapi at sa aking pagdating ay tatanggapin ko ang aking salapi na may tubo. Kapag baluktot talaga ang pag-iisip mo tungkol sa iyong Panginoon, ang aksyon mo o ang reaksyon mo ay mali rin. At kadalasan, itong maling reaksyon ay pagsuway sa utos ng Diyos. Kaya itong tamad na alipin, hindi lang siya tinawag na tamad, kundi masamang alipin pa. Tamad at masamang alipin. Yun ang tawag sa kanya ng Panginoon niya. Biro mo, akusahan niya na ang kanyang amo na malupit. Kung malupit ang kanyang amo, bakit pa niya ipinagkatiwala yung talento sa kanila? Di ba? Kung malupit talaga yung amo niya, di ang ginawa na lang niya sana, siya mismo, inilagay na lang niya, inilagak na lang niya sa bangko yung pera. Tapos ang problema. Pero nakita niyo yung katuwiran nitong tamad na alipin? Kaya ang sabi nung amo niya, nung Panginoon niya, sabi niya, ikaw na masama at tamad na alipin. Ulitin ko, ang kanyang katamaran, ipinapakita lang dito talaga ang kanyang kasamaan. Ang kanyang pagsuway sa utos ng Diyos. Kaya siya ay nagkakasala sa kanyang Panginoon. Siya ay nagkakasala sa kanyang amo. Alam niyo mga kapatid ko, yung ating inaction o yung walang aksyon doon sa ipinakita o pinagkatiwala sa atin ng Diyos. Ang ipinapakita lang dito ay hindi lang katamaran, kundi yung ating blatant disobedience. At dahil dyan, tayo ay nagkakasala. Linggo, Sunday after Sunday, nandyan kayo, nandito tayo. Pinapakinggan natin ang salita na nanggagaling dito sa pulpitong ito. Pero anong nangyayari? May nangyayari ba? O pasok lang dito at labas dito sa kabila? Tingnan natin muna kung ano ang naging hatol dito sa masama at tamad na alipin. Sa verse 28 to 30, malapit na tayong matapos. Ang sabi rito,
Kunin nga sa kanya ang talento at ibibigay sa kanya na may 10 talento. Ito ay sapagkat ang bawat mayroon ay bibigyan at siya ay tatanggap ng sagana. Ngunit sa kanya na wala, maging ang nasa kanya ay kukunin sa kanya. Ang walang silbing alipin ay itatapon sa kadiliman sa labas. Doon ay may pananangis at pangangalit ng mga ngipin. Yan ang parusa doon sa tamad na alipin. Anong sabi ron? Kung ano man yung meron siyang kakaunti, ito ay kukunin sa kanya at ibibigay kanino? Doon sa may 10 talento, doon sa may 4 na talento. Yun yung binabanggit ko kanina na may bonus pa. Meron ka ng marami, dadagdagan pa yan dahil kukunin doon sa kakaunti, mayroong kakaunti na hindi naging tapat, na naging tamad. At ang parusa sa mga ganong klaseng tamad na alipin, sa mga masamang alipin na ito, sila ay dadalhin sa kadiliman sa labas na kung saan ay may pananangis at pangangalit ng mga ngipin. Alam na natin siguro kung saan yan. Alam niyo, sa ating pagtatapos, tingin ko malinaw na sa ating lahat na yung tinutukoy dito na 2 tapat na alipin, ang nire-representa nito ay yung mga taong hinirang o yung mga Kristiyanong, yung mga tunay na Kristiyano, the elect. No? Ang nire-represent nitong tapat na alipin ay yung mga hinirang ng Diyos. At yung tamad at masamang alipin, sino naman ang nire-representa niyan? Ang kinakatawan naman niya ay yung mga hindi ligtas. Yung mga patuloy na sumusuway sa kautusan ng Diyos. Tandaan ninyo, yung binanggit dito, yung mga alipin, yung tapat man o yung tamad, ay nasaan? Nandun sa tahanan ng Panginoon. Anong ibig sabihin nun? Dito pinapakita yung realidad na kung saan yung mga damo at yung mga trigo ay nagsasama sa iglesia ng Diyos. Na kung saan yung mga unbelievers ay nakikipag-blend in sa mga believers. Bakit? Dahil sila ay nasa loob ng iglesia. Alam nyo, hindi mo kailangan maging isang mamamatay tao o isang nakikiapid para sabihin ikaw ay isang taong hindi hinirang o hindi mananampalataya. No, hindi mo kailangan maging isang mamamatay tao. Itong mga taong sinasabi ng Diyos na hindi hinirang, itong mga taong na hindi naniniwala, ay yung mga taong Sunday after Sunday nakaupo dyan, naririnig yung salita, pero walang ginagawa. Pasok sa kanang tenga, lalabas lang doon sa kaliwa. Pagtanggap, iiwan lang dyan sa silya at aalis na at gagawin na kung ano man yung ginagawa nila sa pang-araw-araw. Parang walang nangyari. Alam ninyo, kung naalala nyo pa yung sa Matthew chapter 11, na kung saan ay isinumpa ng Diyos itong siyudad ng Chorazin, Bethsaida at Capernaum. Itong mga siyudad na ito ay hindi naging hostile, hindi sila naging violent towards the Lord Jesus Christ. Pero alam nyo, yung parusan na binigay sa kanila, mas matindi pa kaysa sa Sodom, Tyre at Sidon, combined. Alam nyo ano yung kasalanan nila? Alam nyo anong kasalanan? They're being indifferent. They're inaction. Yung wala silang ginawa. Kahit na nakita na nila sa harapan nila ang katotohanan, ang mga milagro na ginawa ng Diyos, ang pangangaral na ibinigay ni Jesucristo sa kanila, pero wala pa rin silang ginawa. Biro mo yun? Mas matindi pa ang kanilang parusa. Itong babalang ito ay patuloy na maririnig ninyo sa mga darating pang linggo. Madalas natin mababasa ito sa 4 na ebanghelyo ng Bagong Tipan. Kaya mga kapatid ko, ano ang importante? Oo nga, nakaupo tayo dyan Sunday after Sunday.
Every Sunday, nandyan ka. Pero anong ginagawa mo dun sa naririnig mo? Isinasabuhay mo ba ito? Ang isang tapat at mabuting alipin o matalinong alipin, ano ang gagawin niya? Pag nakuha niya ito, nahawakan niya yung katotohanan, ipapalaganap niya yan kaagad. Ipapalaganap niya yan. Huwag mong sabihin, kailangan mong maging pastor bago mo ipalaganap yan. Hindi. Tandaan nyo, merong ibang binigyan ng 5 talento, merong iba 2 lang. Pero kung hindi issue dito kung gaano karami ang binigay sa iyo, ikaw ba ay naging tapat doon sa ipinagkatiwala sa iyo? Ngayon, kung ang gagawin mo lang ay katulad nitong tamad at masamang alipin, na wala kang gagawin kahit ano, at patuloy ka lang doon sa pamumuhay ng kasalanan, abay ikaw ay dapat na humanda. Dahil ang sabi ng Biblia, ikaw ay dadalhin sa kadiliman sa labas, na kung saan ay may pananangis at pangangalit ng mga ipin. Bago ko tawagin si Kuya Ronnie na ihandog sa atin itong o pangunahan tayo dito sa ating huling pag-awit sa ating Panginoong Diyos. Ang gusto ko sana ninyong gawin ay pag-isipan ito. Ngayon nakita na natin itong katangian ng isang tapat at matalinong alipin, at yung katangian ng isang tamad at masamang alipin, at yung kanilang gantimpala at paghatol. Nakita na natin lahat yan. Ang gusto kong gawin ngayon ay pagnilay-nilayin natin yan. Pagnilayin din natin itong tanong na ito. At ito yung tanong ko. Sa tingin nyo ba, kung ikukumpara ninyo ang buhay nyo ngayon, masasabi mo ba na ikaw ay isang tapat at matalinong alipin? O isa kang tamad at masamang alipin? Ikaw lamang ang makakasagot niyan. Pero hindi pa huli ang lahat. No, hindi pa huli ang lahat. Pag inilay-nilayin natin yan ngayon.